Pulpit dito sa Metro Manila. Ah, ako po ay nagpasalamat dahil na-meet ko itong great men during our sharing. Medyo nanginig yung tuhod ko sa ginawa ng Panginoon sa milagro sa buhay nila. I am blessed by their testimony. And ang dagdag pong pasalamat sa Panginoon dahil na-meet ko po si Doc Leo. At ako po ay naging bahagi ng kanyang ministry na na-open doon sa Mindanao. May mga lugar po kaming pinuntahan na hindi ko sinasabi sa kanya na I think yung sabi ko sa kanya na yung dinadaanan namin ambush area yun. Alam ko matapang siya. Parang nasabihan ko siya, pero matapang din siya. So, ako po ay pioneering pastor sa Cotabato City. 6 years kami sa Cotabato City. Then the Lord bless the ministry at ang binigay ng Panginoon sa akin na hindi po ako maging selfish. Ang hindi basta-basta yung pumalit sa akin, yung dating district superintendent. Ganun po bigat yung kailangan kong pastor doon. Then the Lord brought us to 1987 Basilan City. Noon, Basilan City, ngayon Isabela City na siya. 8 years po kami doon sa Isabela City. During the kidnapping at saka gera doon, yung anak ko na sa Taiwan, napansin, na banggit ni Pastor na sa Taiwan. Ang anak ko po ay nakapag-asawa ng anak ng General Superintendent na sinusugad sa Taiwan. So, medyo naka-antig na ng damdamin na kung atakihin yung Taiwan, babalik sila sa Davao. Diyan din po, nakakabot kung ano yun. Meron sa bahay doon. Meron isang bahay na mga 5 million. Binili na kayong father-in-law. Saka meron siyang farm na 26 million. Ako nakatira sa millionaire. Ako ay isang millionaire dahil nakatira ako sa isang million sa property na hindi naman sa akin. Sa kanya ko po. Magpasalamat ko sa Panginoon dahil yun nga, sabi ni Doc Leo na ako lang naiwan. Supposed to be, sabay kami noong misis ko, 2 months, August 6 pumunta ng Hawaii. Meron po kaming anak na 5, 3 ang real, 2 po yung adopted. So yung isa na naiwan dito dahil ang shield doon niya ay pares na din pumunta sa abroad. So nagkaiwan siya, yung adopted namin. So ako po ay naggalak dahil na-meet ko kayong lahat. Dahil ang marinig natin, balita sa labas dito sa Metro Manila. Pero bibihira ninyo marinig yung ginagawa ng Panginoon sa ARM region, Autonomous Region of Muslim Mindanao. So ito po isang privilege na mabahagi ko sa inyo ang kabigatan. I mean, you have to have a burden to pray for this area dahil kung ang persecution sa ibang lugar ay hindi masyadong nabalita kahit sa Mindanao, ay sa Cotabato City, sa Basilan, sa Hulo, Tawi-Tawi, mayroon na po tayong gawain doon. Kung paano nangyari, yan po ay milagro rin ng Panginoon at naging bahagi po tayo sa gawain ng Panginoon sa mga lugar na hindi po pwedeng pupunta yung mga puti. So tayo po ay ginamit ng Panginoon at ako po nagagalak dahil mabahagi ko po sa inyo na magkaroon po tayo ng burden. Hindi po natin magkaroon po tayo ng burden na ipagdasal ang mga lugar na ito. Kasi ang passion po ng inyong lingkod ay yung po mga bata, children's yung feeding program, yung po rin ang advocacy ng itong mga bisita natin na tulungan yung mga medyo nahihirapan sa buhay. At hindi po nababalita yan dahil ako lamang po nakapunta doon. I mean, talagang hindi lang balita, hands-on po akong napuntahan ang mga lugar na ito. And we were there ministering miraculously. So ngayong umaga, mga 11:30, medyo tagal ba akong mag-preach, Pastor? Abutin tayo ng alaw na. Anyway, I'm just joking. Ngayong umaga ay tunghayan ko natin ang mensahe na kung saan binigay ng Panginoon